Saan ka ba nakatira ngayon? Bahay ba yan na minana mo sa inyong mga magulang? Wala ka bang nararamdamang kakaiba? Maging mapagmasid ka dahil baka ang bahay na yan ay may mga nangyayaring kababalagan na maaari mong ikapahamak. Narito ang unang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Rebulto. Sa isa na namang gabi ng lagi. O sige, linisin niyo mabuti ang buong kabahayan. Yung iba, doon kayo sa may hardin. Tabasin niyo mga damo. Sunugin niyo. Halatang matagal ng panahon na walang nakatira. Tama ka. Dahil mula nang mamatay ang papa at mama ko, ni isa sa mga kapatid ko, walang nagnais na manirahan sa bahay na ito. Bakit? Maraming dahilan, Marie. Marami. Rigor, At ayoko nang balikan pa ang lahat. Ayoko na. malapit ang gumabi. Hindi pa rin natatapos linisin ang buong kabahayan. Kakapagod. Ay, Jack, aabutin pa ito ng kinabukasan. Teka, sino ba yung lalaki sa may cake? Kanina ko pa napapansin, nakatingin siya sa akin. Oh, kinakawayan ako. Tinatawag niya ako. Teka, lalapitan ko. Bakit ho? May kailangan ho ba kayo? Lisanin niyo ng lugar na ito. Umalis kayo kung ayaw niyong mapahamak. Ha? Umalis na kayo! Sandali. Teka, ano ba sinasabi niyo? Ano? Nawala. Nawala ang kausap kong lalaki. Baka naman namamalikmata ka lang. Pero imposible. Kaharap ko siya kanina. Kausap ko. At mayroon siyang sinabi sa akin, pero bigla siya nawala. Pagod ka na siguro. Sige na, magpapahinga na tayo. Bukas na lang natin ipagpapatuloy ang pag-aayos dito sa bahay. Total, gumagabi na rin naman. Pero Rigor... Narinig mo ang sinabi ko, sige na. Sabihin mo sa mga nagtatrabaho, bumalik na lang sila bukas. At kalimutan mo na kung ano man ang sinabi mo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Saan ka pupunta? Tumawag si Kuya. Nandun sila ng pamilya niya sa ancestral house namin. Ah? Bakit? Hindi ko alam. Basta pinapupunta niya ako.
Mag-usap daw kami. Ganun ba? Gusto mong sumama? Sa susunod na lang siguro. Marami akong gagawin dito sa bahay eh. Tsaka, ikaw na ang nagsabi na mag-uusap kayong magkapatid. Baka makaabala lang ako kung sasama pa ako. Sige, ikaw ang bahala. Oy, bumalik ka kaagad ha? Oo naman. Sandali lang ako ron. Pagkatapos namin mag-usap ni Kuya, uuwi din kaagad ako. Talaga bang sigurado ka na sa desisyon mo, Kuya? Jason, matagal ng panahon ang lumipas. Kung ano man ang mga nangyari noon, tapos na yun. Pero, Hindi na magbabago ang desisyon ko. Dito na kami titira. At alam ko naman na papayag ka. Huwag ka mag-alala. Hindi ko naman naaariin ang bahay na ito. Sa atin pa rin itong magkapatid. Dahil minaan natin to sa mga magulang natin. walang problema sa akin yun. Kaya lang, Kuya, baka... Baka ano? Iniisip mo ba na may mangyayari sa pamilya ko? hindi naman sa ganun. Kaya lang, Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa amin. Patutunayan ko yan sa'yo. Na mali sila. Walang sumpa sa bahay na ito. Wala. Di ka ba natutulog? hindi ako makatulog, Lorna. Bakit? Iniisip mo pa rin ba yung tungkol kay Kuya Rigor? Nag-aalala ako sa kanya at sa pamilya niya. Ano ba kasing pinag-aalala mo? Alam mo kung bakit hindi pa? Sinabi ko na yun sa'yo. Yung tungkol sa mga misteryo sa ancestral house nyo? Oo, Jason, nanganganib sila, Lorna. Baka mapahamak sila. hanggang ngayon ba? Naniniwala ka pa rin sa mga kwento-kwento? Hindi kwentong lahat. Saksi ako sa mga nangyari. Bata pa ako noon pero hindi ko malilimutan ang mga nasaksihan ko. Jason, Totoo ang mga kababalaghan sa bahay na yun. Totoo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Marie, Oh, Igor, bakit? sa ibaba na muna kayo matulog ni Nisha. Madumi pang kwarto sa itaas. Bukas pa yung malilinisan. Eh, ikaw, saan ka ba tutulog? Tatabi na lang ako sa inyo. May gagawin lang ako sa kusina. Sisiguruhin kong nakasara mga bintana at pinto. Mahirap na. Baka mapasok tayo ng mga magnanakaw. Sige, pero bilisan mo ha. Sigurado hanapin ka ng anak mo. Oo, susunod ka agad ako. Sige na. Ayusin mo ng higaan natin. Oy, huwag ka magtatagal. Oo, sabi, mabilis lang ako. Sige na. Sigurado, inaantok na yun si Nisha. Mama, ito, tayo natutulog. Oo, Nisha anak. Hindi pa kasi nalilinis ng gusto yung kwarto natin sa itaas eh. Kaya dito naman tayo sa sala. Ay,
O sige na, tulungan mo na ako ilatag tungkol yun sa sahig, ha? Opo. O, ayan, teka, sandali. Ah, O, ayan. opo. Makakatulog na tayo. Opo, makakatulog na tayo. Sige na, mahiga ka na. Opo. Nandok na po ako. Nasaan po si Papa? Ay, nandun sa kusina. Sinasara lang siguro yung pinto. Ang tagal naman niya. Babalik na yun. O sige na anak, higa na. Matulog ka na. Maaga pa tayong gigising bukas. Ako makakatok. Rigor? Rigor! Rigor! Sobra naman makatulog to. Sino kaya itong kumakatok na ito? Lalim na ang gabi kumakatok pa. Sandali! Storbo naman Dapat naman kasi sa kwarto na kami natulog sa taas Bakit dito pa sa sala? O bakit? Anong ka... Diyos ko! Oh, Diyos ko! Hindi! Sino ang mahiwagang bisita ni Marie? Bakit gayon na lamang ang kanyang pagkabigla? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalawang bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Rebulto. Sa isa na namang gabi ng lagi.